Sa mata ng marami, simpleng tanawin na lamang ang mga batang nag-aalok ng sampagita sa kabaan ng Quiapo. Ngunit para kay Angelita, 8 taong gulang na batang babaeng payat, may timang balat dahil sa araw at laging may dalang maliit na basket ng sampagita. Iyon ang kanyang tanging paraan upang mabuhay. Bawat puting bulaklak na naisasabit niya sa leeg ng mga deboto at mananampalatayang pumupunta sa simbahan ay katumbas ngpiso o 2 barya na agad niyang iniipon. Bili na po kayo ng sampagita. Swerte po ito. Masiglang sambit niya kahit ramdam ng marami na pinipilit lamang ang kanyang ngiti. Habang ang ibang bata ay masayang naglalaro o nag-aaral sa paaralan, si Angelita ay nakatayo sa ilalim ng tirik na araw o minsan na may nakikisilong sa lilim ng simbahan. Sa murang edad, mulat na siya sa hirap ng buhay. Ang kanyang ama ay wala na mula pa nang siya ay pinanganak at ang kanyang ina na may natutong ibsa ng mga sugat ng kahirapan sa pamamagitan ng alak. Nang dumating sa kanilang bahay ang amain, inakala ni Angelita na magkakaroon sila ng maayos na tahanan. Ngunit maling akala lang pala ang lahat. Mas naging mabigat ang kanyang pasan. Sa tuwing uuwi siya galing sa pagtitinda ng sampagita, madalas ay sasalubungin siya ng mura at sigaw ng kanyang ina. Lalo na kung wala siyang dalang sapat na pera para sa alak ng kanyang amain. Kung minsan, hindi lang mura ang kanyang nakukuha, kung hindi pati na rin palo o sampal. Ang mumunting kamay niya ay sanay na sa bigat ng basket ng sampagita. Ngunit mas mabigat ang kanyang kalooban. Sa Quiapo, natutunan na niyang maging matatag. Alam niyang hindi siya pwedeng umiyak sa harapan ng mga taong bumibili sa kanya. Para kay Angelita, bawat luha ay kahinaan. At bawat kahinaan ay maaaring mag-udyok sa mga tao na iwasan siya. Kahit sugatan man ang kanyang puso, nakangiti pa rin siya at ikinukubli ang matinding lungkot sa kanyang puso. Araw ng Biyernes, dagsa ang mga tao sa simbahan. Puno ng mga deboto. Nagtitirik ng kandila. May mga nag-aalay ng dasal. Mula sa gilid, nakatanaw si Angelita habang hawak ang kanyang basket. Ale, bili na po kayo ng sampagita. Sabi niya sa isang ginang sabay ngiti. Ngunit kadalasan ay hindi siya pinapansin. May ilan namang nagbibigay ng limos na lamang sa kanya. Hindi para bumili, kung hindi dahil naaawa sa bata. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang kaedaran niya na nakauniforme at may dalang libro, hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit sila ay pumapasok sa eskwela? May baon. Pero ako, nandito at nagtitinda. Ngunit agad rin niyang pinalita ng lungkot ng pag-asa. Sa isip niya, Balang araw ay makakapasok rin ako. Kailangan lang ng magtiyaga. Gabi na nang makauwi siya. Sa halip na salubungin ng yakap, ang bumungad sa kanya ay ang amain niyang laging lasing. Nakahiga at sumisigaw ng, "Asan ang pera?" Sumilip naman ang kanyang ina. May hawak na bote ng alak. Malamig ang titig at tila walang pakialam kung ano ang nangyayari sa kanyang anak. Sa puntong iyon, natutunan ni Angelita na siya lamang ang maaasahan niya sa kanyang buhay. At sa likod ng lahat ng paghihirap, pinanghahawakan niya ang pag-asang may darating na araw na magbabago ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi niya alam na ang pagbabago ngayon ay magsisimula sa isang taong madalas lamang siyang sungitan at tiisin, ang matandang si Griselda. Sa Quiapo, may isang pamilyar na mukha na kinakatakutan ng marami, lalo na ng mga batang naglalako ng sampagita. Siya si Griselda, 57 taong gulang. Isang matandang dalaga na kilala sa pagiging masungit at mataray.
Bawat Biyernes, halos hindi siya pumapalya sa pagsisimba at pagnunobena. Bitbit ang kanyang maliit na bag, nakasuot ng maayos na bestida, at may sombrerong laging nakasaklob. Mabilis siyang naglalakad patungo sa simbahan. Nakakunot ang noo at walang sino mang gustong makausap. Diyos ko, ayan na naman si Aling Criselda. Bulong ng isang tinderang nagtitinda ng kandila. Huwag kang papansin. Baka masungitan ka na naman. Sagot naman ng isa. Tunay ngang hindi biro ang tapang ng kanyang bibig. Kapag may batang nangungulit ng alok ng sampagita o ng limos, agad niyang ibinabato ang salita. Umalis nga kayo. Mga abala lang kayo ng tao. Hindi siya nag-aatubiling itaboy ang mga bata at tila walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng masungit na anyo, may malalim na sugat pala na matagal nang hindi naghihilom. Si Criselda ay minsang umibig noong kanyang kabataan pa. May isang lalaki na nangakong siya'y pakakasalan. Ngunit iniwan siya sa huling sandali at pinili ang iba. Ang pait ng pagkakanulo ay tumatak sa kanyang puso, dahilan upang mawalan siya ng tiwala, hindi lamang sa mga lalaki, kung hindi maging sa mga tao sa kanyang paligid. Mula noon, itinoon niya ang kanyang buhay sa trabaho at relihiyon. Nakapundar siya ng maliit na bahay at sapat na ipon. Ngunit nanatiling hungkag ang kanyang tahanan. Walang asawa, walang anak, at ni walang kapatid na maaasahan. Ang tanging kasama niya lamang ay ang kanyang katahimikan at galit sa mundo. Mas mabuti nang mag-isa kesa maloko na naman. Madalas niyang sambitin sa sarili habang nag-aayos ng rosaryo. Ngunit sa kanyang mga mata, bakas ang lungkot na hindi matatakpan ng mga dasal. Tuwing nakikita niya ang mga batang nagtitinda sa simbahan, tila lalo pang bumibigat ang kanyang damdamin. Ayaw na ayaw niya sa kanila. Para sa kanya, istorbo lamang ang mga ito at madalas siyang mairita sa kanilang masiglang pagbebenta. Ngunit sa totoo lang, may dahilan ng kanyang galit. Ang mga bata ay nagpapaalala sa kanya ng sariling pangarap na magkaroon ng anak na kailanman ay hindi niya natupad. Isang Biyernes ng hapon, habang papalabas ng simbahan si Criselda, muli niyang nakita si Angelita na nag-aalok ng sampagita. Pili na po kayo, para po swertihin po kayo. Masigla pa ring alok ng bata. Ngunit tulad ng dati, mabilis niyang sinagot ito ng malamig. Hindi ko kailangan yan. Mga abala ka lang ng iba. Sabay talikod at lakad papalayo. Si Angelita, bagamat nasaktan, ay sanay na sa ganoong tugon. Ngumiti pa rin siya kahit nanlamig ang kanyang dibdib. Si Criselda na may hindi na lumingon. Ngunit sa kaloob-looban niya, may bahagyang kirot sa kanyang puso. Isang pakaramdam na hindi niya maipaliwanag. Na para bang unti-unting kumakatok ang konsensya sa kanyang pusong matagal nang nakapinit. Hindi pa niya alam. Ngunit ang batang madalas niyang suyuin ng sungit ay ang magiging dahilan ng pagbabagong matagal nang hinihintay ng kanyang buhay. Lumipas ang mga araw at linggo, ngunit hindi nawala sa mga mata ni Criselda ang presensya ng batang nagtitinda ng sampagita sa Quiapo. Sa bawat Biyernes ng kanyang nobena, naroon si Angelita, bitbit ang basket ng bulaklak. May pilit na ngiti at tila ba hindi nauubusan ng tapang sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ng mga tao, lalo na ni Criselda. Pili na po kayo, Ali. Sampagita po, oh. Bati ni Angelita habang nakasunod ng ilang hakbang sa kanya. Pasaway ka talagang bata ka. Hindi ba't sinabi ko na? Ayoko. Singhal ni Criselda, sabay irap at tuloy-tuloy na hakbang papasok sa simbahan. Ngunit kahit palaging sinusungitan, hindi napipikon si Angelita. Sanay na siya sa ganoong trato. At para sa kanya, ang bawat tao ay maaaring magbago ang isip at bumili rin balang araw. Bukod pa roon, may kakaibang damdaming nararamdaman siya kay Criselda.
Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Marahil dahil sa bawat sungit nito, ramdam niya ang kalungkutan sa mga mata ng matanda na nakatago lamang sa masungit na mukha. Sa loob ng simbahan, madalas ay nauupo si Criselda sa likurang bahagi. Nagdarasal ng taimtim habang hawak ang kanyang rosaryo. Minsan bago siya tuluyang lumabas, napapansin niyang nasa gilid lamang si Angelita, nakasilip, para bang nagdarasal din kahit hindi siya marunong magdasal ng nobena. May mga pagkakataong nahuhuli ni Criselda ang mga mata ng bata na nakatitig sa kanya at agad niyang iniiwasan ang kanyang tingin. Isang gabi, matapos ang nobena, napansin ni Criselda ang kakaibang eksena. Habang pauwi siya, narinig niya ang tinig ng isang lalaki, ang amain ni Angelita, na nakikipag-away sa bata. "Ano to ha? Puro barya lang ang kita mo. Anong silbi mo kung ganito lang?" Sigaw nito, kasabay ng malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa kalye. Napatigil si Criselda, napatago sa gilid, at nasilayan kung papaanong tumulo ang luha ni Angelita, habang walang imik na iniaabot ang ipon na barya. Sa halip na protektahan, ang kanyang inay nasa tabi lamang, hawak ang bote ng alak at hindi man lamang dumidepensa sa anak. Ang sakit ng eksenang iyon ay tila pumasok sa dibdib ni Criselda. Bagaman pilit niyang nilalabanan ang kanyang damdamin. Wala akong pakialam. Hindi ko siya anak at hindi ko problema yan. Bulong niya sa kanyang sarili habang mabilis na naglalakad papalayo. Ngunit sa bawat hakbang, mas bumibigat ang kanyang konsensya. Sa mga sumunod na linggo, mas naging mapanuri si Criselda. Sinusulyapan niya si Angelita mula sa malayo. Pinagmamasdan kung papaano nitong pinipilit ng umiti at mga lakal ng sampagita kahit kitang-kita ang pagod at hapdi sa mga mata. At sa hindi inaasahang paraan, unti-unting nabubuo ang kakaibang koneksyon. Isang batang walang maaasahan at isang matandang dalaga na walang pamilya. Hindi pa niya ito inaamin sa kanyang sarili, pero nagsisimula ng magbago ang takbo ng kanyang puso. At isang gabi ng Biyernes, isang pangyayaring hindi niya inaasahan ang tuluyang babasag sa makapal na pader na itinayo niya sa kanyang buhay. Biyernes ng gabi, karaniwang dagsa ng mga tao sa Quiapo tuwing araw ng nobena. Ngunit unti-unti nang naglalabasan ng mga deboto. Si Criselda, bitbit ang kanyang rosaryo, ay naglakad pa uwi mula sa simbahan. Sa isip niya, isa na namang araw ng dasal ang natapos. Ngunit gaya ng nakagawian, mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Tila walang kabawasan ng bigat ng kanyang kalungkutan. Habang naglalakad sa madilim na eskinita papunta sa direksyon ng sakayan, bigla siyang nahablutan ng bag ng isang lalaking mukhang adik. "Akin na to!" Sigaw ng lalaki habang maras na hinihila ang kanyang bag. Napasigaw si Criselda. Diyos ko, tulong! May magnanakaw dito. Ngunit sa paligid ay walang dumating kaagad na saklolo. Tila lahat ay natakot o nagmamadali. Nanginginig na siya at pipitawan na lamang sana niya ang bag nang biglang may isang munting tinig na sumigaw. Bitawan niyo siya! Isang maliit na anino ang sumugod. Si Angelita. Walang takot na sinunggaban ng bata ang braso ng magnanakaw at buong lakas na kinagat iyon. Aray! Hayop kang bata ka! Galit na sigaw ng lalaki, sabay tulak kay Angelita. Bumagsak ang bata sa semento. Nagalusan ang kanyang tuhod. Ngunit hindi niya tinikilan ang paghawak sa bag. Sa kaunting sandali na iyon, nagkaroon ng pagkakataon si Criselda na makahiyaw ng mas malakas. Magnanakaw! Tulungan niyo kami! May ilang nagtakbuhan. At dahil naramdaman ng magnanakaw na natataranta na ang paligid, agad niyang binitawan ng bag at kumaripas ng takbo. Naiwan si Criselda, nanginginig at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Humahangos naman si Angelita. May sugat sa tuhod ngunit matatag ang mukha.
Ali, ayos lang po ba kayo? Tanong ng bata habang ibinabalik ang bag na mahigpit niyang kinapitan. Hindi kaagad nakapagsalita si Criselda. Tinignan niya ang munting bata. Puno ng alikabok, may sugat at pawis. Ngunit matapang at pusilak ang puso. Ramdam niya ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Isang emosyon na matagal na niyang inilihim. Ito ay ang awa. Bakit mo ginawa yun, bata? Garalgal na tanong niya. Kasi po, baka po mapahamak kayo. Kahit po lagi niyo akong sinusungitan, hindi ko naman po kayo pababayaan. Inosenteng sagot ni Angelita. Parang may tumama sa dibdib ni Criselda. Ang lahat ng taong kanyang itinaboy, minura at sinungitan, ay wala ni isa man lamang nagtangkang lumapit para tulungan siya. Maliban na lamang sa batang ito, na lagi niyang pinapalayas. Napaupo siya sa gilid hawak-hawak ang bag, habang unti-unting tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi niya maalala ang huling beses na may taong nagpakita ng malasakit sa kanya. At nakapagtataka, hindi isang matanda o kaibigan, kung hindi isang musmos na batang walang-wala. Mula sa gabing iyon, hindi na nawaglit sa isipan ni Criselda ang mukha ni Angelita. Habang pauwi siya, ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang puso ay, bakit sa kabila ng lahat ng sungit ko sa kanya, pinili pa rin niyang tulungan ako? At doon nagsimula ang unti-unting pagguho ng pader na itinayo niya laban sa mundo. Simula ng gabing iligtas siya ni Angelita, hindi na mapakali si Criselda. Sa tuwing hawak niya ang kanyang bag o rosaryo, palaging pumapasok sa kanyang isip ang mukha ng bata. Batang naglakas ng loob para sa kanya. Hindi niya maalis sa sarili ang guilt. Paano niya nagawang sungitan at itaboy ang batang mayroong isang pusong kaybait at tunay na tapang. Isang linggo ang lumipas bago siya muling nagtungo sa Quiapo. Katulad ng dati, naroon si Angelita sa gilid ng simbahan. Nakatayo at hawak ang basket ng sampagita. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi na kaagad iniwas ni Criselda ang kanyang tingin. Pinagmasdan niya ang bata, payat at halatang kulang sa kain. At may mga galos pa sa tuhod na marahil ay mula pa noong gabing sinagip siya nito. Nilapitan niya ito at sa unang pagkakataon, binili niya ang sampagita. Magkano to, Ineng? Malamig pa rin ang tono ni Criselda, ngunit hindi na singtapang ng dati. 20 pesos lang po, Ali. Salamat po ha. Sagot ni Angelita, sabay abot ng ngiting payak ngunit totoo. Nang araw na yon, nagsimulang masundan ni Criselda ang bawat galaw ng bata. Hindi para siya istorbohin, kung hindi upang unti-unting makilala kung sino talaga si Angelita. Isang gabi, matapos ang kanyang panonood mula sa malayo, nasaksihan niya ang pinakamasakit na eksena. Dumating si Angelita sa kanilang barong-barong. Bitbit ang kaunting bariyang kita. Agad siyang sinalubong ng kanyang amain. Lasing na lasing at galit na galit. Yan lang? Anong klaseng pakinabang ang meron ka? Sabay sampal sa bata. Halos malaglag ang hawak ni Criselda na supot ng pandesal. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang sariling ina ni Angelita ay nasa tabi lamang, nakaupo at umiinom. Tila walang pakialam sa kanya. Huwag kang umiyak dyan, Angelita. Kung gusto mong hindi masaktan, magdala ka ng mas maraming pera bukas. Malamig na sabi ng ina. Parang nabiyak ang puso ni Criselda sa tanawin. Naalala niya ang sariling kabataan, kung papaanong iniwan siya ng lalaking kanyang minahal. Oo, hindi pareho ang karanasan nila. Ngunit ramdam niya ang kirot ng pagiging iniwan at hindi pinapahalagahan. Pero mas matindi ang sakit para sa isang batang gaya ni Angelita. Dahil ang mismong magulang na dapat sana'y nagtatanggol sa kanya, ay siya pang nagpapabaya at nananakit. Kinabukasan, kinausap niya si Angelita. Bakit hindi ka nag-aaral, Ineng? Hindi ba't dapat nasa klase ka at hindi naglalako? Tanong niya. Naku, Ali, hindi po kaya ni nanay.
At saka, mas kailangan po nila ng pera. Saka ayaw po ng tatay-tatayan ko na pumapasok po ako sa eskwela. Sabi niya, sayang lang raw po kasi wala namang daw pong silbi. Saglit na natahimik si Criselda. Sa kanyang puso ay mayroong namuong galit. Hindi sa bata, kung hindi sa mga taong dapat nagmamahal dito. At kasabay ng galit, may lumalaking hangarin. Ang tulungan si Angelita. Habang papauwi siya, pinangako niya sa sarili. Hindi ko hayaang manatili siya sa ganyang buhay. Kung walang magtatanggol sa kanya, ako na lang. At yun nga ang simula ng plano ni Criselda. Ang tahaki ng landas ng pagkupko at pagbibigay ng bagong pag-asa sa batang minsan niyang tinaboy. Mula nang masaksihan ni Criselda ang mapait na buhay ni Angelita, hindi na siya nanahimik. Hindi na lamang siya dumadaan sa simbahan para magdasal, kung hindi para masigurong ligtas ang bata. Tuwing Biyernes, hindi niya na sinusungitan si Angelita. Sa halip, palagi na siyang bumibili ng sampagita, at minsan ay sobra pa ang ibinabayad niya. Ali, sobra po ito. Sabi ni Angelita isang hapon, nang inaputan siya ng 100 piso. Kunin mo na, iha. Pangdagdag na rin sa pera mo. At isa pa'y para hindi ka mapagalitan ng mga magulang mo. Naku, maraming salamat po. Unti-unting naramdaman ni Angelita ang kakaibang pag-aalaga mula sa matandang dati ay ubod ng sungit at kinakatakutan ng marami. Hindi man niya lubos na maipaliwanag, pero ramdam niya ang init ng pagkalinga na matagal na niyang hinahanap sa sariling magulang. Hindi nagtagal, nagpa siya si Criselda na kausapin ang ina ng bata. Isang gabi, nagdala siya ng kaunting pagkain at kumatok sa barong-barong. Nagulat ang ina ni Angelita nang ito'y pagbuksan niya. Sino ka? Bakit ka nandito at ano ang kailangan mo? May hawak pang bote ng alak ang ina ni Angelita. Ako nga pala si Criselda at nais ko lang kayong makausap patungkol sa bata. Sino? Ang anak kong si Angelita? Pesting batang yon. Wala nang ang may tulong. Hahanapan ng sakit ng ulo. Malas talaga at pabigat sa buhay ko. Nako, hindi ganon. Gusto ko sanang alagaan ang anak nyo. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Nagulat ulit ang ina. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ang batang yun ay malas sa buhay ko. Pero maya-maya ay natawa ang babae. Malamig at puno ng pangungutya. Pero kung gusto mo, kunin mo na lang siya. Matagal ko nang hindi kayang pasanin yung batang yan. Ang mahalaga sa akin ay ang lalaking kasama ko ngayon. Parang tinik na naalis sa lalamunan ni Criselda ang sagot. Wala talagang pakialam ang babaeng ito kay Angelita. Iniisip lamang nito ang sariling kaligayahan sa kanyang buhay. Dahil doon, ay mas lalo siyang naawa kay Angelita. Ganito lang siya kabilis ipamigay ng kanyang ina. Sa isip ni Criselda, anong klaseng ina ang handang ipamigay ang anak ng walang pakialam? Kaya naman kinabukasan, ay sinimulan na ang proseso. Humingi ng tulong si Criselda sa isang social worker. Pinatunayan niya ang kapabayaan ng ina at kalupitan ng amain nito. Hindi naging madali. Maraming mga dokumento, maraming tanong at maraming pagdududa. Ngunit hindi siya sumuko. Sa kanyang puso, buo ang desisyon. Hindi ko hayaang mamatayan ng pag-asa ang batang ito. Habang inaayos ang lahat, mas lalo niyang pinaramdam kay Angelita ang pagkalinga. Binili niya ito ng bagong damit, tsinelas, at minsan sabay silang kumakain sa karinderya. Para kay Angelita, para siyang nananaginip. Ali, ngayon lang po ako nakakain ng ganito. Hindi po ako sanay. Nahihiyang sambit ng bata. Sanayin mo na ang sarili mo, ha? Hindi habang buhay mahirap ka. Sagot ni Criselda, na ngayon may bahagyang ngiti na. Makalipas ang ilang mga buwan, dumating na ang balita. Aprobado na ang pagkupkop kay Angelita. Hindi tumutol ang ina, at hindi man lamang nagpakita ng huling proseso. Parang itinapon na lamang ang sariling anak.
Ngunit para kay Criselda, yun ang simula ng panibagong paglalakbay. Pag-uwi nila sa bagong tahanan, mahigpit na niyakap ni Angelita ang matandang dati kinakatakutan niya. Salamat po, Ali, Nanay. Mahina ngunit taos-pusong bulong ng bata. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Criselda ang init ng salitang iyon. Isang tawag na matagal na niyang hinintay. At ngayon, ay dumating sa anyo ng isang batang minsang itinaboy niya. Mula nang tuluyan ng mapasailalim ng pangangalaga ni Criselda si Angelita, malaki ang naging pagbabago sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon, nakahigang maayos ang bata sa isang malinis na kama, hindi sa malamig na sahig o sa lumang banig. May pagkain sa mesa, hindi tira-tira o tinapay na panis, kung hindi mainit na kanin at ulam. Nanay, totoo po ba to? Hindi na po ako babalik sa kanila? Tanong ni Angelita, may kaba pa rin sa tinig. Mahinahon siyang hinaplos ni Criselda sa buhok. Totoo ito, anak. Nandito ka na sa akin. At simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo, ha? Hindi ka na magtitinda ng sampagita sa Quiapo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Angelita. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa saya. Sa wakas, may taong kumukop sa kanya, hindi para abusuhin, kung hindi para mahalin. Sa mga unang araw, hindi naging madali ang lahat. Sanay si Angelita na magbanat ng buto, maglakad maghapon, at madalas ay hindi kumain ng tama. Nahihiya pa siyang gamitin ang bagong gamit na binili ni Criselda para sa kanya. Mga damit, tsinelas, at gamit sa paaralan. Nanay, baka madumihan ko po to, sabi ng bata habang hawak ang bagong notebook. Kaya nga yan binili, anak, para gamitin mo. At simula bukas, papasok ka na sa eskwela. Matatag na sagot ni Criselda. Dumating ang unang araw ng klase. Nakasuot ng simpleng uniforme si Angelita. Dala ang bagong bag habang naglalakad papunta sa eskwela. Hindi niya maiwasang mapaluha. Noon, pinagmamasdan lamang niya ang mga batang may baon at gamit. Pero ngayon, isa na siya sa kanila. Samantala, si Criselda ay unti-unti ring nagbago. Ang dating tahimik at puno ng sungit na buhay, ang dating tahimik at puno ng sungit na bahay, ngayon puno na ng tawanan at ingay ng isang batang masiyahin. Natutunan niyang magluto ng mga pagkaing pambata. Natutong gumising ng mas maaga para ihanda ang baon. At higit sa lahat, natutunan niyang magmahal muli. Ngunit hindi rin mawawala ang mga pagsubok. May ilang kapitbahay na nagtataas ng kilay. Tinatawag siyang hangal dahil nag-aalaga pa siya ng bata sa halip na mag-ipon para sa sarili. Ngunit hindi niya yun inintindi. Sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang ibinago ng batang ito sa buhay ko. Madalas niyang isipin habang pinagmamasdan si Angelita na masayang nag-aaral ng kanyang takdang aralin. Sa paglipas ng mga buwan at mga taon, mas naging malapit silang mag-ina. Natutunan ni Angelita ang halaga ng edukasyon at pangarap, habang si Criselda naman ay natutong magtiwala at mas maging bukas sa mundo. Ang dating sugatang puso ng isang matandang dalaga at ang sugatang kaluluwa ng isang batang iniwan ng sariling ina at pinabayaan ay naghilom dahil sa kanilang pagkikita. Isang gabi bago matulog, mahigpit na niyakap ni Angelita si Criselda. Nanay, balang araw po, magtatapos po ako. Magiging guro rin po ako para matulungan rin po ang mga batang katulad ko. Napangiti si Criselda, pinahid ang luha, at marahang sumagot. At nandito ako, anak, para suportahan ka hanggang sa dulo. Sa wakas, natagpuan nilang dalawa ang matagal na nilang hinahanap, pagmamahal, pamilya, at pag-asa. At ang sampagitang dati tanging simbolo lamang ng kahirapan, ngayon nagsilbing paalala sa gitna ng dilim, na may bagong pag-asa pa ring sumisipol. Lumipas ang ilang taon, at si Angelita
ay hindi na ang batang palaboy na naglalako ng sampagita sa Quiapo. Sa halip, isa na siyang masiglang dalagita na masigasig sa pag-aaral. Maraming beses siyang napili bilang kinatawa ng kanilang paaralan sa mga paligsahan. Hindi lamang dahil sa matalino siya, kung hindi dahil sa kanyang sipag at pagtitiyaga. Si Criselda na dating kilala bilang masungit at palaging nag-iisa, ay unti-unti na ring nagbago sa paningin ng mga tao. Ang mga kapitbahay na dating nagdududa at nanghahamak sa kanya ay ngayon humahanga na. Hindi ko akalaing kaya niyang mag-alaga ng bata. Sabi ng isang kapitbahay. At tignan mo nga si Angelito, parang tunay ng anak niya. Dagdag pa ng isa. Ngunit para kay Criselda, hindi yon patungkol sa papuri ng iba. Para sa kanya, sapat nang makita si Angelita na lumalaki ng masaya at ligtas. Sa tuwing makikita niyang nag-aaral ang bata sa ilalim ng lampara, o kapag ngumingiti ito matapos gumuhit ng mataas na marka, ramdam niya ang kasiyaang matagal na niyang hinihintay sa buhay. Samantala, ang tunay na ina ni Angelita ay tuluyan nang nawala sa kanilang buhay. Minsan, may balitang narinig si Criselda patungkol dito. Patuloy pa rin daw ito sa bisyo. Palipat-lipat ng tinitirhan kasama ang amay ni Angelita. Nang malaman niyon ng bata, nagulat siya sa kanyang sariling reaksyon. Hindi na po ako galit sa kanya, Nay. Sabi ni Angelita. Kasi kung hindi niya po ako pinabayaan, baka hindi ko po kayo nakilala. Napaluha si Criselda sa mga salitang iyon. Sapagkat totoo, sa bawat sugat at pasakit, merong dahilan at bunga. Dumating ang araw na nagtapos sa elementarya si Angelita. Naka-uniforming puti at asul. Suot ang medalya. At sa gitna ng entablado, hinanap niya sa madla ang kanyang ina-inahan. Naroon si Criselda. Masayang nakatingin, pumapalakpak. Pagkababa ni Angelita, agad niya itong niyakap. Para sa iyo po ang lahat ng ito, Nay. Bulong ng bata. Hindi, anak. Sagot ni Criselda. Para sa ating dalawa. Mula noon, naging mas matibay pa ang kanilang samahan. Hindi lamang sila basta nagmahalan bilang mag-ina, kung hindi bilang dalawang kaluluwang parehong sugatan noon na sabay na naghilom. At tuwing Biyernes, kapag napapadaan sila sa Quiapo, hindi nakakalimutang bumili ang Angelita ng ilang perasong sampagita. Hindi na para ipagbili, kung hindi para ilagay sa kanilang bahay bilang alaala ng kanyang dating buhay noon. Isang simbolo ng hirap na ngayon nagsisilbing paalala sa panibagong pag-asa at bagong simula. Ang kwento ni Angelita at Criselda ay nagpapaalala na ang pamilya ay hindi lamang sa pamamagitan ng dugo o apelyido. Minsan, ang tunay na pamilya ay ang taong handang mahalin ka at ipaglaban kahit hindi ka nila kaano-ano. Sa hirap man ng buhay, ay may mga taong darating tulad ng sampagita, maliit ngunit may dalang halimuyak ng pag-asa. At sa bawat batang katulad ni Angelita na dumaraan sa hirap, naway magsilbing inspirasyon ng kanilang kwento na meron pang pag-asa, may aral, at may bagong simula. Basta't may isang taong handang magmahal ng totoo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo. Para naman malaman ko kung hanggang saan umabot ang video na ito. Paki-like and share naman po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.